Tatanim tayo ng oregano dito sa container na may butas. So ayan, nakalinya na sa ilalim ang lupa. So ito ay lupa galing din sa paso na yan. Tapos lagyan natin ng mga balat ng prutas at saka gulay, guys. Ayan. Pinabulok ko muna yan para hindi gaano mainitan ang halaman. Mga 1 week nakatambayan siya sa loob ng plastic. Ayan. So, ang gawin natin, i-press lang siya. Actually, madali siyang i-press pag may lupa. Kasi mabigat ang lupa. So, patungan na natin ang lupa. Tapos, i-press mo lang siyang ganun. Ayan. Mas mataba kasi ang halaman, guys, pag mayroong mga balat ng prutas o kaya mga dahon na tuyo na. Yan, organic fertilizer. Hindi ako gumagamit ng commercial kasi maksaya sa pera. Kailangan magtipid-tipid tayo para may pang savings. Kasi kung gastos tayo ng gastos, wala tayong savings sa bangko, diba? So, tipid-tipid lang. So, ganito, guys, ang pagtanim ng oregano. So, ayan, naputol na ang oregano. Itusok mo lang siyang ganyan. Tusok mo lang. Tapos, diligan. Tapos, pag tuyo na, saka ka magdilig uli. Tusok mo lang ganyan. Madali namang mabuhay yan. Mas mabilis pa nga mabuhay ang oregano kapag dito sa paso kaysa sa direkta sa lupa. At saka kailangan yung taniman nyo ng oregano, yung lugar na nauulanan. Mas maganda ang tubo ng oregano or any plant. Mas maganda pag naulanan. Except lang doon sa mga halaman na talagang kailangan ng shades. Yung mga pang indoor, yun, hindi talaga masyado yun sa mainit. Pero itong mga to, idirekta mo siya sa init para direkta rin siya sa ulan kapag andyan ang ulan. So ganyan, ang sobrang dami na, guys, pero okay lang yan kasi mabilis kami mag-harvest ng oregano dito, guys. Ito yung gamot namin sa ubo, pinipiga yan, hinahalo yan sa orange juice o kaya sa dalanghita. Yan, pinipiga ang dahon yan. So pwede mo rin siyang ihalo sa soups kagaya ng beef para inumin mo kung ayaw mo ng juice para may gamot ka sa ubo. That's it, guys. Thank you so much for watching.